Nagsisimula ang pelikula sa parehong timeline kung saan sumiklab ang zombie virus sa Korean Peninsula. Namuo ito sa panahon ng pagsiklab ng zombie. Dito, nakita natin na dinadala ni Jung Sok ang pamilya ng kanyang kapatid sa barko. Nakatagpo sila ng isang lalaki, kanyang asawa at 2 anak na babae sa daan. Siya ay humihingi ng tulong at desperado, ang damit ng lalaki ay nabahira ng dugo. Hinala ni Jung Sok na kinakagat din ng mga zombie ang lalaki. Sa parehong iniisip, sinubukan niyang itaboy at magpatuloy. Sa desperasyon, hiniling ng asawa ng lalaki kay Jung Sok na kunin ang isa sa kanyang mga anak na babae kasama niya. Hindi siya pinapansin ni Jung Sok ng mabigat puso. Siya ay sumulong at pinabayaan sila sa kanilang kapalaran. Hindi nagtagal ay narating nila ang barko na umaalis mula sa Korea. Ang barko ay pupunta sa Japan, ngunit nalaman ni Jung Sok na ang barko ay pupunta na ngayon sa Hong Kong. Siya ay pumunta sa isang deck at nakipag-usap sa kapitan tungkol dito. Nakababahala, isang tao na ang nahawahan ay nagsimulang mag-transform sa isang zombie sa cabin habang siya ay umalis. Ang buong barko ay nagkagulo pagkatapos makakita ng mga zombie sa barko. Ang bayaw ni Jung Sok na si Chul Min ay nakatayo sa pila para sa pagkain. Nalaman din niya ang tungkol dito pagkuha ng balita. Si Jung Sok ay nagmamadaling bumalik bilang kanyang kapatid. At ang pamangkin ay nasa parehong cabin, nakasalubong niya ang zombie sa harapan ng cabin at pinaputukan siya ng kanyang baril. Dahan-dahan siyang pumasok sa cabin at nasaksihan na lahat ng tao doon ay nahawaan na. Kasama na ang kanyang pamangkin, nakaupo sa sahig ang kanyang kapatid na babae habang hawak-hawak ang kanyang anak. Ang infected ay maaaring maging zombie anumang oras. Parehong iniisip, sinubukan ni Jung Sok ilayo ang kanyang kapatid. Ngunit tumanggi siyang iwanan ang kanyang anak at iwanan itong mag-isa. Emosyonal na nasaksihan ni Jung Sok ang kanyang kapatid na kinulong ang kanyang nahawaang anak na lalaki. Wala siyang ibang alternatibo kundi ang umalis dahil ang infected ay nagbagong anyo sa mga zombie at nagsimula pag-atake sa kanya. Sinubukan ni Jung Sok na patayin ang mga zombie at nagsimulang bumaril gamit ang kanyang baril. Nakita niyang kinakagat ng kanyang pamangkin ang kanyang kapatid. Napasigaw si Jung sa pagkabalisa ngunit wala siyang magawa. Nang hindi nagtagal ay dumating si Chulmin doon, isinara ni Jung ang cabin pinto at pinatigil siya doon. Sinimulan ng mga zombie ang pag-atake sa kanyang kapatid. Walang magawa at malungkot na nanood ang dalawa mula sa labas. Ilang infected na tao ang sumakay sa barko at ito ang huling barko na pumunta sa Hong Kong. Pagkatapos ay lumipat ang timeline ng pelikula mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Si Chulmin at Jung ay nakatira ngayon sa Hong Kong. Hindi nagustuhan ng mga lokal sila bilang sila ay itinuturing na mga refugee. Isang araw, ilang miyembro ng gang ang lumapit sa kanila at dinala sila sa kanilang pinuno. Na nag-aalok sa kanila ng trabaho, hiniling sa kanila na gumawa ng isang pangkat ng 4 at pumasok sa Korean Peninsula. Na naka-quarantine pa rin at puno ng zombies, ang target nila ay maglabas ng truck sa Korean Peninsula na may $20 milyong. Kung sakaling magtagumpay, ang bawat miyembro ay pinanggakwa ng $2.5 milyong. Siya rin ay nagbibigay ng ilang mga tagubilin upang panatilihing ligtas ang kanilang sarili mula sa mga zombie. Ang mga zombie ay dumaranas ng pagkabulag sa gabi at nangangailangan ng tunog sa gabi upang mag-navigate. Iminumungkahi niya na makumpleto nila na mahusay ang misyon sa gabi. Ibinigay sa kanila ang 2 satellite phone at ipinadala sa nakatalagang lokasyon. Sinabihan silang gamitin ang mga teleponong ito para makipag-usap kapag nagawa na nila ang kanilang misyon. Narating nila ang lugar kung saan nakaparada ang truck na iyon. Inabot ni Jung at tiningnan ang truck, nahanap niya na hindi ito ang truck na hinahanap niya. Sa mga oras na iyon, may narinig siyang boses, nakita niya ang gumuhong gusaling salamin na puno ng mga zombie nang siya ay tumalikod. Ang gusali ay gawa sa salamin, ito ay marupok at hindi maasahan. Si Jung ay nagmamadaling bumalik sa sasakyan at nagmamadaling nagmaneho. Sa malayo, namataan nila ang isa pang truck. Sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Jung para mag-surveillance at kasama niya si Chulmin at isa pang partner. Maya-maya ay naramdaman nilang hindi sila nag-iisa doon at may nakabantay sa kanila. Binuksan nila ang pinto ng truck at natulala sila nang makita ang isang truck na puno ng pera. Ang misyon na hanapin ang truck ay natapos na. Ngayon ay oras na upang i-on ang mga satellite phone.
Sinuri nila ang upuan sa pagmamaneho at napagmasdan na ang driver ay naging zombie na rin. Akala nila siya ay patay na, ngunit sila ay lubos na mali. Habang humahakbang si Chulmin sa loob ng truck, inatake siya ng driver. Pinisil ang busina ng truck sa pakikibaka upang makalabas. Umalingaw-ngaw ang busina sa buong lungsod, matapos marinig ang tunog. Naalerto ang lahat ng mga zombie at nagsimulang lumipat patungo sa kanila. Mabilis na kumilos ang mga zombie, tumakbo sila at tumalon papunta sa kanila. Pinaandar ng driver, pansamantala, sinimulan ni Jung na patayin ang iba pang mga zombie na papalapit sa kanila. Ngunit sila ay nalampasan, si Chulmin ay tumakbo pabalik sa kotse. Si Jung ay tumalon ng humandar ang truck, ang mga zombie ay umaatake sa truck. At matagumpay silang nakaalis ng mahusay, ngayon ay oras na upang gamitin ang satellite phone. Ngunit bago iyon, may nagsimulang magpaputok ng apoy sa kanila. Ito ay isang bitag upang makilala ng mga zombie ang kanilang lokasyon kasunod ng liwanag. Ang mga zombie ay nagsimulang sumunod sa kanila at mabilis na lumapit sa kanila. Gusto nilang magmadaling umalis sa kanilang lugar at nagmamadaling nagmaneho. Dahil dito, nabangga ang kanilang sasakyan at nabangga rin ito ng truck. Nahulog si Jung sa sasakyan at napansin na patay na ang tatlo sa kanyang mga kasama. Parang ganon, pero hindi, si Chulmin ay nagtatago sa likod ng truck. At ang driver ay buhay din. Si Jung ay nagkaroon ng kaunting oras upang mag-isip at kumilos habang siya ay napapaligiran at inaatake ng mga zombie mula sa lahat ng panig. Siya ay lumaban ng buong tapang ngunit mas marami. Si Jung ay nagsimulang mawalan ng lakas ng loob at dahan-daang umasa. Mula sa kung saan, may dumating na sasakyan para tulungan siya. Isang batang babae na nagngangalang June ang nagmamaneho ng sasakyan. Sinamahan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Yunjin. Binuhat nila si Jung at mabilis na umalis, nagkalat ang mga zombie kung saan-saan at umaatake sa kotse mula sa lahat ng direksyon. Nagmaniobra siya sa kanyang paraan na parang isang bihasang driver at hindi nagtagal na wala ang kawan ng zombie. Ipinarada ang kotse sa ilalim ng tulay, isang pulutong ng mga zombie ang nasa harapan niya. Ngunit wala sila sa paningin sa sandaling ito, ang pag-navigate sa pulutong ng mga zombie na ito ay isang imposibleng gawain. Sa puntong ito, matalinong kumilos si Yunjin, mayroon siyang remote control na kotse na pinalamutian ng mga ilaw. Ginagamit niya ang kotseng iyon para makaabala sa mga zombie at matagumpay silang nakatakas sa bahay ng kanilang magulang. Matapos makilala ang mga magulang, naalala ni Jung na pareho silang mag-asawa. Dalawang anak na babae ang nakilala niya at hindi pinansin noon ang 4 na taon na ang nakalilipas. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay naligtas si Jung ng mga batang babae na tinanggihan niyang tulungan noong nakaraan. Sa kabilang banda, ang truck ay nilapitan ng isang gang na nagngangalang Unit 631. Ang pinuno nito ay isang first-class Hong, napansin niya na buhay pa ang tsuper ng truck. Pero imbes na tumulong ay brutal pa pumatay sa kanya. Kahit na mga tao sila ay walang mas mababa kaysa sa mga zombie. Ang parehong gang ay nagpaputok ng flash sa harap ng kotse ni Jung upang matrap sila. Kinumpiska nila ang truck, sa pag-aakalang may mga supply ito ng pagkain. At dinala ito sa kanilang military compound, Unit 631 sa compound ng militar. Samantala, nakita ni Jung ang ama ni Ju na nagngangalang Elder Kim na sinusubukang makipag-usap sa isang opisyal ng militar na nagngangalang Jane gamit ang radyo. Nagtiwala si Elder Kim na ililigtas sila ni Jane, ngunit sa kasamaang palad. Ang operasyon ng militar ay inabandona 4 na taon na ang nakakaraan. Alam ng tatlo pa yon walang darating upang iligtas sila. Bukod dito, nagulat sila nang malaman na si Jung ay isang katutubong Hong Kong. Namangha sila kung paano sa huling 4 na taon, hinanggad nila ang tulong na walang pag-asa, at ngayon ang mga tao ay pumupunta sa bahaging ito ng mundo para sa pera. Tanong ng nanay ni Ju tungkol sa mga partner ni Jung, sinabi niya sa kanila na sila ay patay lahat. Sa kabilang banda, nang buksan ng Unit 631 ang pinto ng truck, nakita nila si Chulmin na nagtatago sa truck. Nahuli nila siya at pinili para sa isang laro. Nagulat ang miyembro ng gang habang binubuksan niya ang bag. Ibinahagi niya ang kabuuan insidente kay Captain So. Pagkatapos makinig sa kanya, pinatay siya ni Captain So gamit ang isang putok ng baril at sinuri ang truck at mga bag na puno ng pera mismo. Gamit ang mga bag,
Nakita niya ang satellite phone. Binuksan niya ang telepono at agad na nakatanggap ng tawag mula sa kabilang linya. Sinagot niya ang tawag at nalaman na ang truck na ito ay bahagi ng operasyon. Sinabi sa kanya na ang taong nagdadala ng truck ay gagantimpalaan ng pera at makatakas mula sa Korea. Matapos malaman na plano niyang dalhin ang truck sa barko, gusto niyang ilihim ang lahat ng ito. Sabay-sabay, si Chulmin ay itinatago kasama ng iba pang mga inaalipin na tao. Dinala sila sa isang arena, kung saan maraming tao ang nanonood ng survival game sa pagitan ng mga zombie at tao. Ito ay isang nakakatakot na laro, at iilan lamang ang nakaligtas sa unang round. Nagtagumpay si Jung na makuha ang tiwala ng pamilya. Nagpasya sila na bibisitahin nila ang compound ng militar at kung makukuha nila ang satellite phone, maaari silang makatakas mula sa peninsula. Nagpasya silang magpatuloy sa plano sa gabi. Hindi komportable si Jung at nakonsensya sa hindi pagtulong sa pamilya. 4 na taon na ang nakakaraan. Nilapitan niya ang ina at ibinunyag ang katotohanan. Matapos malaman na walang reaksyon ang ina ni Ju, nananatili itong normal. Sinabi niya na hindi ito big deal. Ginawa ni Jung ang sa tingin niya ay tama para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Sa compound ng militar, si Kapitan So, kasama ang isang kasama, ay nagpaplanong tumakas ng palihim mula doon. Sa gabi si Jung at ang iba ay nagpatuloy sa plano. Naupo sila sa kotse at nagmamaneho. Ipinarada ng nanay ni Ju ang sasakyan sa labas ng compound ng militar. Tanging sina Jung at Min ang pumasok sa kampo ng militar upang tingnan ang truck at hawakan ang satellite phone. Nahanap nila ang truck at nahanap nila ang satellite phone. Ngunit ito ay sira, kasabay ang kasosyo ni Captain So. Si Private Kim ay lumapit sa truck at nakuha, tinutukan siya ng baril ni Min. At dahil sa takot, ibinunyag niya ang lahat. Inihayag niya ang satellite phone at ang kanilang planong ilabas ang truck at tumakas mula sa peninsula. Sinabi pa sa kanila ni Kapitan So na nalaman ang tungkol sa operasyong ito sa pamamagitan ng isang satellite phone. Nasa kanyang silid pa rin. Matapos marinig iyon, nalaman ni Jung na hawak nila ang telepono ni Chulmin. Sinabi rin sa kanila ni Kim na nakakita sila ng isang lalaki sa truck. At siya ay bahagi ng survival game sa pagitan ng mga zombie at tao. Nakikinig doon, nagmadali si Jung para iligtas siya. Nang dumating si Captain So sa lugar na iyon, nakita niya si Min na nakatutok ang baril kay Private Kim. Hindi siya interesadong iligtas siya at nagsimulang magpaputok. Hinampas ni Min si Captain So kasama ang truck, nahawakan din niya ang satellite phone. Ang putok ng baril ay umakit sa mga zombie, at nagsimula silang lumipat patungo sa compound ng militar. Habang sumikat ang mga brutal na bakbakan para sa kaligtasan, nagiging imposible para sa Chulmin na mapanatili sa tamang oras. Dumating si Jung na may dalang baril at nagsimulang barilin ang mga zombie. Matagumpay na nakatakas sina Chulmin at Jung mula sa mga zombie at Unit 631. Paglabas nila sa arena, bumagsak ang baril ni Jung. At nahawakan siya ng isang zombie. May dalawang pagpipilian si Chulmin. Para makatakas o subukang iligtas si Jung, pinili niya ang pangalawang opsyon at pinatay ang zombie gamit ang baril. Sa parehong oras, ang pinuno ng laro na si Sargant ay binaril si Chulmin mula sa likuran. Nang makitang si Chulmin ay namatay, isang kalunos-lunos na pagkabigla para kay Jung. Siya ay nalulungkot at nabigong maunawaan kung ano ang gagawin at kung paano magpatuloy. Nawala niya ang lahat ng kanyang pamilya. Babarilin na sana ni Sergeant si Jung nang dumating si Min na may dalang truck. Sinigawan niya si Jung at tinanong siya agad na sumakay sa truck. Nabasag ang bintana ng truck, at papasok na rin ang mga zombie sa truck. Ang hirap pang ang igalaw ito. Si Min ay gumagawa ng paraan sa pamamagitan ng paglipat ng truck na fruit par ito. Dumami ang mga zombie, nakapalibot sa truck mula sa lahat ng panig. Sa sandaling ito, ang isang kotse na may maliwanag na ilaw at malakas na tunog ay mabilis na dumating. Ito ay walang iba kundi si Jun. Siya ay napakatalino na ginulo ang mga zombie na sinusubukang bigyan si Min ng malinaw na paraan. Ngunit hindi nag-iisa ang mga zombie, ginagawa din ng Unit 631 lahat para pigilan sila. Itinuro nila ang mga zombie na may mga fire short patungo sa truck. Sinundan ng gang ang kotse sa isang galit na habulan ng kotse. Si Jun ay nagmamadali, nanloko, at lumiko ng mapagbantay.
Siya ang nag-aalaga sa karamihan ng mga sasakyan sa gang. Ngunit isa sa pagsubok ang naranasan niya pagkatapos makipaghabula sila. Nawalan din si June ng sasakyan na iyon, nang hindi mapigilan ng gang si June. Ang leader ng gang ay gumawa ng isa pang hakbang, binuksan niya ang mga headlight ng kanyang mga sasakyan. Ang ilaw ay nagdidirekta sa mga zombie patungo sa truck. Natagpuan muli ni Jung at Min ang kanilang mga sarili sa gitna ng kawan ng mga zombie. Si Min ay nagmamaneho ng mabilis at matalinong nagpatuloy. Si Jung ay lumabas sa bintana ng truck at pinaputukan ang mga headlight sa mga sasakyan ng gang. Matagumpay silang nakatakas mula sa lugar na iyon, samantalang ang isa kotse ay naipit at napaliligiran ng mga zombie. Nalaman nilang handa na ang barko para tumulak pagdating sa daungan. Tuwang-tuwa at masaya silang makita yon, sa sandaling yon. May dumating na sasakyan at bumangga sa sasakyan ni Ju. Laking gulat ni Min nang makita yon, habang ang kanyang buong pamilya ay nakaupo doon. Si Kapitan So yon, siya ay humawak kay June at tinutukan ng baril ang kanyang ulo. Hiniling niya sa lahat na sumuko, ito ay parang dead end. Muli, napakatalino, ginamit ni Yin ang kanyang remote na sasakyan para makaabala kay Kapitan So. Nakalaya na si June, ngunit nakita ni Kapitan So si Eugene at binaril ito. Sa sandaling iyon, pumagit na si Elder Kim sa pagitan nila ni Yuo at binaril. Binaril din ni Kapitan So si Min, tumalon sa truck. At dumiretso ito sa barko, nasa kanya ang dokumento at tiket para lumabas sa peninsula. Pagkatapos suriin ang truck, binaril nila si So, bago mamatay. Inilabas ni So ang truck sa pamamagitan ng mabilis na pagtalikod nito. Sa pagbukas ng pinto ng barko, lahat ng zombie ay pumasok sa loob. Marami sila at imposibleng kontrolin sila. Namatay si So ngunit kinuha lahat sa mga kasama niya. Pagkatapos mabaril, nagsimulang matalo si Elder Kim ang kanyang hininga at pumanaw. Sa panahong ito ng pagkabalisa at dalamhati, isang militar na chopper ang nakitang lumilipad sa langit. Sila ay nagsenyas na huminto, si Min ay nabaril at hindi makalakad ng mabilis. Mabilis na papalapit sa kanila ang mga zombie. Sa pagkakataong ito ay nangako si Jung kay Min na tutulungan niya ang kanyang anak na makatakas. Bumalik si Min sa truck at bumusina ng malakas para maabala ang mga zombie. Dinala ni Jung ang dalawang anak sa helicopter. Nagulat sila nang makita na ang taong tumutulong sa kanila na iligtas ay si Jane. Hiniling ni Ju kay Jane na tulungan ang kanyang ina. Ngunit tumanggi siya, binunot niya ang baril ni Jane at itinutok sa kanya. Matapos mapalibutan ng mga zombie, nagpasya si Min na magpakamatay. Nang makita iyon, nagalit si Ju, nalungkot, at nabalisa. Kinukumbinsi siya na ito ay para sa ikabubuti, wala silang magagawa ngayon. Nadama ni Jung ang parehong kawalan ng kakayahan na naramdaman niya nang hindi niya nailigtas ang kanyang kapatid. Sa pagkakataong ito ay hindi siya handang sumuko nang hindi sinusubukan, inilabas niya ang kanyang baril at nagsimulang magpaputok. Nang marinig ang mga putok ng baril, nagbago rin ang isip ni Min. Nakalabas si Min ng truck at pinasabog ni Jung ang truck na napapaligiran ng mga zombie na may granada dito. Tila imposible, lahat ng apat ay ligtas na nakatakas at sumakay sa helicopter.